Musika gipao ni Joel Bense. Recording editor Randy Tayad. Soundman Ricky Garing. Dalit sa RMN Drama. Now everything's online. You can buy groceries and essentials, pay bills, and even buy a car online. Now, BDO Deals on Wheels is online. Visit the BDO website, go to the auto loan page, and search for Deals on Wheels. Browse through the latest car models and apply online for a BDO auto loan. Get low rates, free first-year motor insurance, plus waive fees up to 30,000 pesos. The car you need is just a click away. BDO, we find ways. Visit bdo.com.ph for more details. Terms and conditions apply. Promos from October 15 to November 30, 2020. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 105979 series of 2020. BDO is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Camel soy sauce, Camel soy sauce, alang sa special mong sudan. Camel soy sauce. Camel, sukang puti, sa sunuan mo palami. Camel, sukang puti, anita na ang sekreto, ang sekreto. Feel mo panalo sa Coke Studio. Feel mo, input code isend, pwede ka manalo. Panalo everyday, every week may 10-50K. Grand prize ng 1 million. Panalo sa Coke Studio. Walang extra, I feel ya. Walang load, I feel ya. Stuck sa bahay, I feel ya. Panalo sa Coke Studio. Promo duration is from September 7, 2020 to November 28, 2020 per DOH FDA CFRR permit number 0737 series of 2020. Sali na sa Pilmo Panalo promo sa Coke Studio. Promo duration is from September 7 to November 28, 2020 per DOH FDA CFRR permit number 0737 series of 2020. Sa tanang tigpaminaw sa tibok Sugbo, aniya na ang ipaabot sa tanan ang nabantog nga vitamin hormone matod sa pavmed.gov.survey. Ang Life Extension Vitamin D3 numero 1 ang gigamit nga vitamin hormone matod sa Harvard Magazine ug vitamin hormone nga girekomendar sa mga medical doctor karon. Life Extension Vitamin D3, the super vitamin and the miracle vitamin for longer life. Alang sa inyong mga pangutana, text o tawag sa 0932-145-0709 or 0949-667-8733. Ang good news, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa tanang butika sa tag 10 pesos matag soft gel. Kini na ang pinaka-praktikal nga produkto alang sa panglawas nga giendorso sa kadaghanan. Pahimusli usab ninyo ang libreng medical check-up sa Life Extension Clinic Lunes hangtod sa Sabado alas 8 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon sa Cebu Doctors Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ilabi na gyud sa dunay giantos nga balatian sa lawas adto adayon ang Life Extension Clinic alang sa libreng medical check-up. Alang sa inyong mga pangutana, text or tawag sa 0928-910-9828 o sa landline 416-1655. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. At ang oras karon mga kasama, alas 3:58. Dahil ko ng Diyos sa buhay ang Pilipinas, adlaw karon nga Miyerkules, Disyembre 30, Rizal Day. Ako si Radyoman Buin Algono, hangtod ta alas 5 sa hapon ron sa ato ang tulumanon, DYHP News Updates. At ang mga kasama ang mga dagkong balita, makasama karong hapuna, mga init nga isyo, may labot alungsod og ang nasod. Standby sa mga kasama sa mga update sa COVID-19 tibuok Pilipinas, sa Central Visayas, dire sa Sugbo, o uban pa mga dapit mga kasama sa kalibutan. Ato ang hisgutan unya makasama karong taon-taon, kining bag-o nga matang sa coronavirus disease, nga una na diskubrehan dito sa United Kingdom o UK,
nga mas isog pa kaysa COVID-19. Standby usab sa mga report sa ato ang mga radyoman karong orasa. Kaya karong taon mohatag sila og mga update sa mga dagkong mga balita karong adlaw. Sa ulog sa Rizal Day, kasumaran makasama sa diha nga si Dr. Jose Rizal gi martyrdom didto sa Bagong Bayan. Usa ka adlaw lang sa ang paboton og magbag-ong tuig na. Og sumapa sa survey sa Pulse Asia, 91% sa mga Pilipino ang malaumon nga mabungahon gihapon ang ilahang tuig 2021. Kaliwa sa nasinati karon nga pandemic sa COVID-19, daghan pa ang mga Pilipino nga wa nawagtangi og paglaom nga muasinso sa ilahang panginabuhi sunod tuig. Karong tuiga gianggaan sa Chinese calendar og Year of the Metal Rat. Tuig sa ilaga ang elemento puthaw. Sa sunod tuig ang angga makasama Year of the Metal Ox. Alas 50 na mo break ta og gamay, mobalik ta maning mahinungdanon og mga balita pod makasama sa ato ang mga radyoman karong taon-taon. Newsbreak. May hapon na kini sa kasamang Eli Bolonos o ganing atong palitan ning orasa sa kahapon nun nga ato sa Koy Herbal Capsule. Sa ulog usab sa kagamanan sa May Sugbo ang ika-124 nga death anniversary sa nasunong bayani nga si Dr. Jose Rizal karong adlaw. Ibigay usab sa programa nga gibigayong natuwangan sa monumento ni Rizal diha sa City Hall. Ang wrestling ceremony pangalukan ni PC Mayor Michael Rama uban sa mga representante sa kadaiyang sektor. Samtang iyang sa iyang mensahe ato sa virtual commemoration, giulagway ni Mayor Echadjo Lavilla ang bayanihong buhat ni Rizal. Ang nasunong bayani nga tao netong tuig 2000 kon netong tuig 1861 gipatay sa panahon sa mga katsila sa nasod, pinagi sa firing squad sa pangidaron nga 35 anyos. Magkasama ang Koy Herbal Capsule, nakumuntabang pagkupay sa daghang latian nga gambing sa katawhan, partikular na nini sa high blood pressure, heart failure, arthritis, diabetes, myoma, goiter, insomnia, migraine, ulcer, almana, tuberculosis, diarrhea, biliary infections, ug uban pa. Hinimay sa sabataan ko ang Koy Herbal Capsule, singgapan sa mga vitamina ug minerales. Ang Koy Herbal Capsule, tuloy sa kul nga pariya, kamunggay, luya, ahos, ginseng, kini 100% luwas inon uway sa resek, ug gani, aprobado sa Food and Drug Administration ng FDA. Hindi mo sa Green Plus Pharmaceuticals o giyababod sa Bedjan Marketing, Koy Herbal Capsule. Tagdong sa 50 lang o papalit sa tanang bilikang farmasya dahil siya yung napit. Samtang ibalik daw sa ang Koy Herbal Oil, kung siya kini mo ilabag ipita nga haplas 11 na sa mga panahot o ubang pangbakian. 90 pesos lang ang 60 ml nga botelya nini o sigurado na matagal ng oil hindi ka mati sa inyong kalawasan. Koy Herbal Capsule o Koy Herbal Oil, barato na, epektibo pa kung sa kanyang ipaabot. Palit na! RMN Newsbreak. Nag-una sa balita DYHP! Patas ug way ginapigan nga komentaryo DYHP! Kinasing-kasing nga serbisyo publiko DYHP! Makalingaw nga drama ug mga drama nga adunay pagtulunan DYHP! Diri na ta sa DYHP RMN Cebu 612. Non in imposumus aliquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Kauban ninyo matagbuntag si Attorney Rofil Banyo sa tulumanong Straight to the Point. Mabati alas 6 hangtod sa alas 9 sa buntag, Lunes ngadto sa Sabado. Kinis Attorney Rofil Fernandez Banyok, radyoman ng DYHP RMN Cebu. Kung ako'y Pastor Dihon,
Ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay gay kayo. Kung ako sa mapasultihon, ako sa buingon, na ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Kun ako ang pasultihon. Inyong mabati alas 9 hangtod sa alas 10 sa buntag, Lunes ngadto sa Sabado. Mayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra, ang kaabag sa inyong suliran. O, kisa ni atong letter sender? Atong letter sender partner si Sigel. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Inyong mabati, alauna hangtod alauna imidya sa hapon, Lunes ngadto sa Sabado. Diri na ta sa DYHP 612 sa inyong mga radyo. Og inyo sab nga madungog sa YouTube, pinaagi sa pag-type sa DYHP Live. Og i-click lang dayon. Og inyo lang madungog ang mga tulumanon sa DYHP, pinaagi sa YouTube. Og alang sa mga nag-unang balita og impormasyon, i-type lang ang DYHP RMN Cebu 612 sa Facebook. Tungod kay ang RMN, Radio Mindanao Network. All in one, all around, and digital. Kining tanan, alang kaninyo mga kasama nga naghimo sa DYHP nga all-time #1 radio station sa Sugbo. Tatak RMN! Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. Ato oras mga kasama, alas 4:01. Panahin taron sa tuang tulumanon, DYHP News Updates, hangtod ta mga kasama, alas 5 karon sa hapon. Akong partner karon diri sa newsroom, kasamang Radyoman RV Veloso, o kasamang Fats Inso, Master Control Lito Balispin, sa transmitter Jesus Media og Nestor Homicilio. At ang mga report sa ato mga Radyoman karong tataod, samtang karong adlawa, ang United States of America ni confirm 11 nga kaso sa bag-o nga variant sa coronavirus na diskubrihan mga kasama didto sa Colorado, USA. Kining Colorado, kabahin kini mga kasama sa estado nga sakop sa Amerika. Nikatay na og maayo kining bag-o nga matang sa coronavirus nga suma pa sa mga eksperto 56% nga mas peligro og 70% nga mas dali nga mutakod kung ikumparar sa COVID-19. Hinungdan nga ang Pilipinas so far sa pagkakaron, dunay 19 pa ka mga nasod ang ipaubos og travel ban. Wa tay mga dawaton nga mga pasahero gikan ani mga nasura, gawas lang sa mga OFW nga muuli. Pero gi-require sila nga mo undergo og quarantine sud sa 14 ka adlaw. Ang problema kay kung umiimpos ta og travel ban, kinsa man kaha nga airline company nga musugakod og biyahe paingon sa Pilipinas kung alkansihon sila. Og ang mga OFW lang ang ilahang siguroon alkansi ato ang mga airline company. So sa pagkakaron, 19 pa lang apanduna pa'y uban nga mga nasod nga posibleng ipaubos usab og travel ban. 19 pa sa listahan sa Interagency Task Force o IETF. Samtang diri sa Cebu City, ang Emergency Operation Center kon EOC duna sa travel ban sa mga pasahero paingon sa Cebu City nga gikan aning mga nasod. Number 1, United Kingdom, Switzerland, Denmark, Hong Kong, Ireland, Singapore, Japan, Germany, Australia, Iceland, South Africa, Italy, Israel, Spain, Netherlands, Lebanon, Canada, Sweden, France, ug South Korea. Sa atong samtang atong i-check unya sab karon taon ang uban nga mga nasod kung pila ka mga bag-o nga kaso sa bag-o nga variant sa coronavirus disease ang natala ngadto silahang lugar.
Disyembre 14 karong buwana nga nadiskubrihan dito sa south nga bahin sa England. Ang kining England part ni sa United Kingdom. Usa ni sa mga nasod nga under sa UK ang England. O dito nadiskubrihan ang unang variant mga kasama sa coronavirus nga sumapa sa ilahang mga health authorities dito niadtong December 14. Dunay sobras 1,000 ka mga bag-o nga variant sa coronavirus ang nadiskubrihan sa United Kingdom. Dali kayo ug paspas kay makasama ang iyang pag-spread. Ni abot tayo ngadtos nagkadaiyang mga nasod. Hinungdan nga ang Pilipinas nangandam sab kay ang apil sa giigo ang Malaysia. Ang Malaysia duol kay na makasama sa Pilipinas. Luyo na nga bahin sa Palawan. Atong hisgotan niya makasama Palawan pa nato ang paghisgot niya na karong taon-taon. Para sa kasayuran sa tanan, sugod mga kasama Disyembre 30 ngadto sa Enero 15 mao ni ang 19 ka mga nasod nga dunay travel ban. Ang mga pasahero gikan niining mao nga mga nasod gawas lang sa mga OFW no entry sa Pilipinas. Denmark, Ireland, Japan, Australia, Israel, Netherlands, Hong Kong, Switzerland, France, Germany, Iceland, Italy, Lebanon, Singapore, Sweden, South Korea, South Africa, Canada o Spain. Sa giingon na 19 pa lang. Pero wa pa naapil din sa lista ang Malaysia, ang Pakistan ug ang India, ingon man ang sa Colorado. Karon taon sab atong i-check ang data gikan sa Department of Health o DOH ug unsay mga update makasama sa ilahang talaan karon sa mga kaso sa COVID-19. Ang travel ban paingon sa Cebu City sa mga pasahero nga gikan sa nagkadaiya nga mga nasod nga ako ana nahisgutan kaganiha. Nagsugod karong adlaw, sugod kaganihang alas 12 sa tungang gabi. Ang mga mupaingon nganhi sa Cebu City ug gikan makasama ani mga nasura, ako malikon lang kay aron ma-inform ato ang mga OFW nga gustong musuod sa Cebu City. United Kingdom, Switzerland, Denmark, Hong Kong, Ireland, Singapore, Japan, Germany, Australia, Iceland, South Africa, Italy, Israel, Spain, Netherlands, Lebanon, Canada, Sweden, France ug South Korea. Dili pasudlon sa Cebu City ug dili mahuman ang 14 ka adlaw nga quarantine ug dili home quarantine. Adto sila ibutang makasama sa NOAA Complex dinha sa South Road Properties kun SRP. Ato kuminaw na ron report sa ato ang mga radyoman karong orasa. Ang atong oras makasama alas 4:08. Karong adlaw ang latest makasama sa monitoring sa World Health Organization sa bag-o nga variant sa coronavirus. Ang pinakabag-o nga nasod nga giigo mao ang Colorado. Sa lista mga kasama sa World Health Organization, atong i-check pila na ni ka mga nasod ang naigo mga kasama sa bag-o nga variant sa coronavirus ha. Sa listahan mga kasama sa WHO kagahapon 19 napun-an marog usa. Ang Colorado -20. Moingon ko -20 kay doon na pa mga running stories ani. Posible nga pun-an pa gyud ang ubang mga nasod nga masudlan og bag-o nga variant or ang bag-o nga strain sa coronavirus. Managlahi makasama ang opinion sa nagkadaiya nga mga medical experts. Ang uban nagtuo nga bag-o ni nga variant. Nagpasabot mga kasama nga ang coronavirus disease, ang COVID-19 ni mutate.
COVID ra gihapon pero tungod makasama sa environment ni samot siya kaisog. Samtang ang uban nagtuo nga dili ni linya sa COVID-19 lahi gyud nga matang sa virus. Hinungdan gitawag og bag-o nga strain sa coronavirus. Pero ang lalis makasama kay bag-o ning matang sa coronavirus nga mas isog kaysa COVID-19. Kumusta na namang tanan din ha? Nakapanganda na mo para sa inyong Noche Buena? Noche Buena, Medianoche. Humana mga Noche Buena na to kay ni agi naman ta sa December 25. Ang atuan na sab nga pangandaman ugma ang Medianoche. Dili magpalabi og inom, ha? Di magpalabi og kaon og mga pagkaon nga may kolesterol. Matod pa sa atong higala si Sir Noel Raffles sa Philippine Statistics Authority PSA para kuno free cholesterol mag-lechon siya pero ang picture sa lechon makasama mo iyahang ibutang sa lamisa. Tanaw-tanawon lang lechon gihapon. Mag-iskabitsi siya. Pero ang picture sa iskabitsi mo butang sa lamisa. Iskabitsi gihapon. Magmanok siya. Fried chicken. Pero ang picture sa fried chicken ang ibutang sa lamisa. Fried chicken gihapon ko na. Imo lang ang tutukan. Inom-inom ka og red wine baka. Imo tutukan ang lechon. Pagkalamis lechon, inom na og red wine. Ay lang pud palabi kay makahubog ra ba ng red wine, sikrito po na magkasama og igo. Mao nay usa sa tambag sab ni kasamang radyoman Fats Anthony Inso. Tatak RMN. Samtang ang report makasama sa gobyerno sa Malaysia. Sa buwan pa lang sa Agosto karong tuiga, sawa pa na diskubrihi ang bag-o nga matang sa coronavirus dito sa UK. Gipahibaw sa ilahang Director General of Health Noor Hisham Abdullah nga naa sila bag-o nga matang sa coronavirus nga nadiskubrihan nga napo ka times nga mas isog kaysa COVID-19 pero ang World Health Organization wa nituo. Ug naa patay oras ato ani malakmitan og hisgot ya makasama karong taon. Tatak RMN. Ug mga update pagyon sa ato ang mga dagko mga balita nga ato ang gisundan karong hapuna ha. Taas-taas tarog lahutay. Kay watay commercial gihapon ron. Unya hangtod ta alas 5 sa hapon. Balik na po niya ta karong gabi. Alas 10 sa gabi. Ngadto na po sa alas 12 gabi. Wag na po commercial ay. Ang dami ko kasamang lito sa noog o sa kakantinir nga tubig ha. Para makasurvive ta ug yaw-yaw din hey. Si kasamang radyoman RV Biloso. Gitagaan naman ko diri og usa ka litro nga mineral water. Salamat na imong pinaskuhan kasamang RV ha. Biginin nako kalimtan sa tibok akong kinabuhi imong pinaskuhan ako nga usa ka litro nga mineral water nga bugnaw kayo. Samot ka tagapagaw ani ron. Oy, sano? Unsa man imong giputos dia? Oy, nabutos palikag regalo. Nagatubang nga ibiya ni sila kasamang radyoman Fats Anthony Inso og putos og regalo. Daghang gining hatagaan da. Nindot pagputos mayuhang mo design ni kasamang Fats utangan man og ribon-ribon ang gift. Nagi artist kasamang radyoman Fats Anthony Inso bisan asa di ibutang. May kay mo putos og gift Ang mga gift ni kasamang Lito Balispin, tabangan po og putos ni kasamang radyoman Fats Anthony Inso karon diri. Asa may para ako ara kasama Lito, kanang gamay nga putos o kanang dako-dako nga putos. Kaya tuwa sa paminaw ni mga report ron sa ato ang mga radyoman karong orasa. Sa di pata mo sugod mga kasama og bakbak sa mga dagkong isyu karong hapura.
Ang hepe sa PRO7 ibahad sa iyang mga sakop nga musupak sa ihang mando nga dili magpabuto sa ilahang armas nga iya kining takon sa serbisyo. Kasama mo si Radyoman Arnold Bustamante. DYHP Radyoman Report. Hugot ng pagpangandam sa kapilusan sa Central Visayas sana sa pagsugat sa bagong tuig din ang ilahang gitinguha nga walay insidente nga may tabo nga may kalibutan ng pagpabuto sa mga firecrackers. Mato ni Police Brigadier General Ronnie Montejo, hepe sa Police Regional Office 7, nga doon na sige pagawas sa kamanduan sa tanang ground commanders nga likayan ang pagpabuto usab sa mga armas. Iyang gipasabot nga wala na sila musapong pa sa sumbuhan sa mga armas sanglit na sayod siya nga disiplinado na ang mga pulis sa Rion 7. Kuhay kini sa mga nanghitabo sa nanglabay nga mga katuigan nga kinahanglang butangan og tape ang ilahang mga service firearms. Apan iyang gibaharan ang mga sakop kung adunay pulis nga molapas og nagpabuto kini tungod lang sa kahubog o pagkaha sa paghinambog mga tubang kining sumbong nga mahimong ikataktak nini sa serbisyo. Tungod kay nisalig naman tatanan sa atong very responsible ang atong mga kapulisan muna nga ipaubayat nato sa ilaha. Pero once nga makakommit sila og kuan sala, dili sa magpanuko pagdisiplina nila. Awag usab niya sa mga pulis nga sugaton ini ang tuig 2021 nga malinaw ug hapsay nga walay krimen nga mahitabo silang tagsa-tagsa ka mga jurisdiksyon. O padayon gihapon ang atong panawagan sa atong tanan nga membro sa kapulisan diri sa Central Visayas nga atong tagbuon sugaton nato sa mahapsay, malinaw ug maayos nga bag-ong tuig ang year 2021. Si Police Brigadier General Ronnie Montejo, kasama mo sa Police Regional Office 7 ng inyong Radyoman Arnold Bustamante, DYHP Tatak RMN. Tatak RMN. Ang oras mga kasama alas 4:16. Dakbayan sa Talisay, sub-sub ang monitoring sa mga barangay sa syudad, subay sa pagsugat na sa bagong tuig. Kasama mo si Radyoman RV Veloso. DYHP Radyoman Report. At tumalikan na kasama ang report ni kasama ang Radyoman RV Veloso. Yes, kasama ang RV. Kini magitibaw ni Fire Senior Inspector. Subsub ang monitoring ug paglibot karon sa mga kabumbiruhan sa mga barangay sa Dakben sa Talisay subay sa nagkaduol nga pagsugat sa bagong tuig. Kini magitibaw ni Fire Senior Inspector Arnel Abella sa Talisay City Fire Station. Mato ni Abella nga bisan pa maning panahon sa pandemya, gilauman nga may musupak gihapon atol unya sa pagsugat. Subay sa tawo sa syudad gidili ang pagpabuto. Kutob lang usab sa Disyembre 26 ang pagpamaligya sa pabuto sa syudad, apan mato ni Abella nga dili ang ngayan nga makumpiyansa ang bubiruhan na posible unya nga may mahitabo nga insidente. Hinuon sukad sa Pasko, walay natala nga insidente sa sunog ang syudad. Hinungdan nga padayon nga nanawagan ang kabumbiruhan sa mga residente nga likayan ang mga kalihukan nga moresulta unya sa sunog. Giawag usab ni Abella nga ilabi na akatong mabatan-on nga mas maayo turotot o kutsara o tinidor o kaldero ang gamiton sa pagsugat aron nga malikay sa disgrasya. Malipayon o kapsay ang atong kuhan kaning pagsalubong sa bagong tuig, iwasan lang nato lang magpabuto, especially ka ng mga doon sa mga balay nga mga light materials, dagan man waste pa means para celebrate nato ang New Year. Hindi man kailangan na apoy kita magpabuto ng mga fireworks o mga pyrotechnic devices para maiwasan nato ang sunog. Fire Senior Inspector Arnel Abella. Kasama mo sa lalawigan sa Subo, Radyoman RV Veloso DWHP Tatak RMN. Tatak RMN. Emergency vehicle sa Dakbayan sa Mandawi, gisubhana. Kasama mo si Radyoman Ken Galinea. DYHP Radyoman Report. At balikan mga kasama ang report lang ni kasamang Radyoman Ken Galinea. Mga kalabot to sa bagong emergency vehicle samtang lighthouse sa Muelios Minia Wharf sa Dakbayan sa Lapu-Lapu gitinguha nga i-restore. Kasama mo si Radyoman Fats Anthony Inso. DYHP Radyoman
Report! Nagplano ang kagamahanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu nga i-restore ang Muelle Wharf sa barangay poblasyon sa maong syudad. Kinihuman nga nakaduwat og taho si Lapu-Lapu City Mayor Junior Dahong Chan nga gihimo na lang bodega ug gipuy-an sa ubang tawo ang maong istruktura. Matod ni Chan nga ang mga lighthouse duda kini historical value diin natukod kini niadto pang panahon sa mga Kastila. Mo ang suruyanan sa mga upunganon. So pwede na to ni ikapasigarbo ngadto sa ato ang mga local and foreign tourists, no? Kay this is one of the oldest heritage, no? Kini siya one of the oldest ning tourist spot ning kaning Muelle Osmeña. Si Lapu-Lapu City Mayor Junior Dahong Chan nasayran nga ang mga lighthouse gidama sa mga coral stones. Diin nagplano ang mayor nga i-restore kini siyang original nga forma pinaagi sa pagtangtang sa mga pintal nini. Gawas ni ini doon na sa nakita nga liki sa istruktura ang mayor, diin posibleng nakapahuyang kini sa iyang pundasyon. Ato gining balikon sa iyahang naandan nga katong corals. We will remove the paint, but before we do that, muna na we will coordinate with the Department of Tourism, the National Historical Commission, the Cebu Port Authority nga ato ning buhaton. Gitahasan na hinuon ni Chan ang Lapu-Lapu City Tourism, Cultural and Historical Affairs Commission sa paghimog koordinasyon ngadto sa National Historical Commission of the Philippines kun NHCP, Department of Tourism kun DOT ug sa Cebu Port Authority kun CPA kalabot siyang plano sa pag-restore niini. Kasama mo sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang inyong radyoman Fox Anthony Inso, DYHP Tatak RMN. Tatak RMN. Ang oras makasama, alas 4:20 na. At nabalikan ang report kasama ang radyoman Ken Galania kay doon ay mga bag-o nga emergency vehicle sa Mandawi ang gipangsubahan. Yes, Daiken. Giblistingan na kagalinang buntag ang iba ka mga patient transport vehicle o sa ka-super tanker nga bag-o lang napalit sa kagabahanan sa dakbayan sa Mandawi. Mato sa Executive Secretary ni Mayor Jonas Cortez, Attorney John Edu Ibanez, ang maong nga mga sikinan kabahin sa tinguha sa lokal nga kagabahanan sa syudad nga i-modernize sa mga kagamitan ni ini panahon sa emerhensya. Ang mga patient transport vehicles sa mag-function sa ambulansya gagamiton sa pagda sa mga pasyente paingon sa tambalanan o panahon sa emergency nga way bayad o libre ang serbisyo. Ang maong nga mga sikinan dumalaon sa mga personnel gikan sa City Disaster Risk Reduction and Management Office nga gipaubos sa training. Samtang ang super tanker nga dunay kapasidad nga musudog 20,000 ka litro nga tubig idugang sa sakinan alang sa fire fighting capability sa maong syudad. Kasama mo sa dakbayan sa Mandawi ang inyong radyoman Ken Galenia, Tatak RMN. Tatak RMN. Ang oras makasama alas 4:21 na. At kumustahon karon ang kahimtan sa panahon sa mosunod nga 24 oras karong taud-taud lang mga kasama ha. TYHP. Una sa lahat, weather update. Ato na matikdan mga kasama ni balik magkisdom ang langit. Diato gimonitor ang pag-asa nga low pressure area kagahapon. Inoon sumapas pag-asa minus ang posibilidad nga mapurmang bagyo. Ato kami naon mga kasama karon si Jomer Eclarino sa Pag-asa Mactan. Jomer, mayong hapon Jomer. Okay. Yes Jomer, mayong hapon. Yes, mayong hapon sa tanan ug sa tanang tigpaminaw kinitong latest weather update karong adlaw. Ang tail end ng frontal system ang nakaapekto sa may silangan bahin sa northern ug central zone. Samtang tibok sa Visayas kasama na ang probinsya sa Cebu. Makasinatit na panagsama panganuron nga ito na sa madag-umon na kalangitan ug natin mga patak-patak na mga pag-uwan tungod kini sa mga localized na mga pagpanugdog o kilat. Padayon sa mag-monitor sa atong mag-i-issue ng mga thunderstorm advisories. Kasarangan nga ito na sa kusog na hangin masinati diri sa may eastern Visayas ug ang kadagatan kasarangan nga ito na sa pagkabaloron. Sa bangdapit sa Visayas, makasinati ng hining ito na sa kasarangan na hangin ug ang kadagatan malinawan nga ito na sa kasarangan ang pagbalod. Ang temperatura sa Cebu 24 to 31 degrees Celsius, adlaw mosalop sa alas 5:33 sa hapon ug mosilang alas 6:01 sa buntag. Philippine Standard Time alas 4:23 karong hapon, gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas. DOST Jomar Clarino. Jomer, kumusta ang ato ang panahon ugma sa pagsugat na nato sa New Year? Yes sir, so sa atong latest na forecast karon ugma sa pagsugat sa atong bagong tuig, so nakita nato sir less ang chance sa mga pag-uwan, so maayo ang tempo ng panahon. Okay, so arang-arang ato ang pag-celebrate ani ugma pohon kay mao man ni ang bispiras manggod maoy aligre kayo. Yes sir, pero magbantay lang ta sa atong mga napod chance na mga tinatawag nato na mga localized thunderstorms, pero dili lapad mga patak-patak ang atong nakita
Pero diri sa Central Cebu nakita nato mostly cloudy ta and nalang ta mga passing na mga rain showers, pero in general fair weather ang atong weather condition tomorrow og sa January until this weekend. Dili ta maka-experience og mga heavy rains, Jomer. Yes sir, nakita nato sa atong forecast wala tayong mga expected na heavy rains. Salamat Jomer. Isa pa yan og maayong hapon sa tanang tigpaminaw. DYHP. Una sa lahat, weather update. Nabato niyo kasama si Jomer Eclarino sa Pag-asa Mactan. Oras karon alas 4:24. Kinibahin na kasama hatod kanato sa Santon Plus Herbal Capsule og Mighty C Alkaline Vitamin C usa ka herbal antibiotic og immunostimulant gipalig-on ang atoang immune system aron sumpuon ang tanan nga mga infeksyon og balatian. Santon Plus Herbal Capsule og Mighty C Alkaline Vitamin C giendorso sa mga eksperto para sa dunay mga UTI, kidney infection, ulcer, TB, pneumonia, obo, diarrhea og skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule ug ang Mighty C Alkaline Vitamin C na matud-an nga daghan pang balatian ang matabangan. Santon Plus Herbal Capsule ug ang Mighty C Alkaline Vitamin C garantisado may alibyo. Ang Santon Plus Herbal Capsule ug ang Mighty C Alkaline Vitamin C mapalit kini sa 360 Pharmacy, Worldwide Pharmacy, Majesty Pharmacy, Ultramart Pharmacy, Didings Pharmacy, La Nueva Pharmacy, Queens Pharmacy, Evercare Pharmacy, CSG Pharmacy ug uban pang butika. Pwede bisitahan ilahang alternative clinic sa Doc Samaritan Alternative Center para sa libre nga consultation o check-up gamit ang computerized general machine analyzer. Ana nahimutang sa Diha Cosalim Street at bang sa Da Freeman, Leo sa Gesano, Maine. Pwede tawagan 416-0866 or text 0917-777-2004. Ang oras makasama karon alas 4:26. Ato ang gisoyan makasama og kunta karon si Konsehal Joel Garganira, ang Deputy Chief Implementor sa Emergency Operation Center o EOC. Kalabot aning bag-o nga lagda karon nga gipatuman sa Cebu City Government sa travel ban sa mga pasahero nga mopaingon sa Cebu City nga gikan aning 20 ka mga nasod. Ako ning gibalik-balik para mo pilit sa inyo hanguna-huna kay ang uban ninyo dunay mga kaliwat nga mga OFW. Samtang ang uban usab mga OFW nga dunay tuyo nga musod sa Cebu City para makapanganda mo ug unsay labing angayan ninyong buhaton. Kay kining mao nga travel ban nagsugod makasama alas 12 kaganihang tungang gabi. Mga pasahero nga gikan sa United Kingdom, Switzerland, Denmark, Hong Kong, Ireland, Singapore, Japan, Germany, Australia, Iceland, South Africa, Italy, Israel, Spain, Netherlands, Lebanon, Canada, Sweden, France ug South Korea. Mao ni mga nasura o gikan mo aning mao nga mga nasod. Unya gusto mong musod sa Cebu City kay ang travel ban nga gi-impose ni Presidente Rodrigo Duterte para naman tos dili mga non-Filipino nationals. Pero sa mga returnees o sa mga OFW, pwede na gyapon mong makauli. Now, kung ang inyong destination Cebu City, doon ay kinahanglan nga lagda nga angan yung sundon sa di pa mo so dire sa Cebu City. RMN Exclusive. Ato'y kaban pag-usab mga kasama karon ang Deputy Chief Implementor sa Emergency Operation Center EOC, si Konsehal Joel Garganira. Konsehal, maayong hapon, Konsehal. Maayong hapon Sir Buen og nagpaminaw sa akong stasyon karon. Salamat Konsehal, Merry Christmas ug advance Happy New Year. Thank you sir. Kumusta man imuhang imuhang Noche Buena? Maayo man, nagkumpleto mis pamilya. Lipay kaya akong inahan. 6 years old na nagkalibutan sa tanan niyang apo. So, kami nakalamig sa COVID kay magpuyo gid sa balay. Tinuod na. Daghan nga mga pangutana bitaw Konsehal, no? Kay basis inyohang nauyunan sa EOC, sugod kaganihang alas 12 turang gabi, dunay mga bag-ong lagda nga sundon para sa mga musod sa Cebu City
nga gikan sa mga nasod nga gipaubos og travel ban. Unsa ni palihog nga mga bag-ong langda, konsehal, nga angay nga sundon sa musod sa Cebu City? Well, ang karaan natong lagda, Sir Buen, no? Ang tanan nga mga arrivals na to na gikan sa laing nasod, automatic man na muswab manggita di atong airport. And then, dili na sila diretso sa balay, kung dili diretso na sila sa hotel, diin magpaabot sila sa resulta sa ilang PCR test, no? O mugawas na ganingan negatibo, then mudiretso na sila sa ilang kagalingon panimalay, o niya, pwede na nila i-complete nila ang 14-day home quarantine. Pero kung magpositibo gani, i-extract na siya or mga accredited nga mga hotel nga mo pasud, mo quarantine o mga positive, no? Pero karon sa bagong lagda, gawa sa itong kagahapon ni abot, okay, naamat to ang maong lagda nga katong those in transit, katong paglipad na, madawat gyapon sila, pero iswab sila regardless of kung sa'y resulta ma-positive ba o ma-negative, i-continue yun ang 14-day quarantine sa isolation center, no? Sa hotel ba or ug-asa nga LGU nga diin ika-presentar po nila o ilahang mga quarantine facility. So walay pili, no? Ma-positive ka o mga negative, kumplituhon gini mo ang 14-day quarantine. Pero sugod ganinang alas 12 sa gabi, wala na gidawat nato. So wala na say idupad nato diri nga mga eroplano gikan niadtong mga nasod nga gipaubos sa pan, no? Unya kaganina kagahapon ay duha ka buok niabot diin sa 44 ang primero nga niabot na taga Cebu, diin sa 44 16 rani ani ang taga Cebu City. Unya sa pagkagabi nasa iniabot lain aduna tay 24 niabot din 8 ra po ang taga Cebu City, no? So Sir Buen, kanina nasa lain niabot nga eroplano, pero as of now nagbago lang ako na hinabi si Director Beringel sa BOQ, ila pang hashasan pa nila kay ila man gyud subayon ang history sa travel sa maong pasahero. So anytime this evening, early evening, nahibawa na nato og pila ra kabuok gyud nga taga Cebu City. Doon ay concern ang uban nga mga OFW o mga returnees konsehal kalabot sa 14 ka adlaw nga quarantine. Panalitan ko no og dili sila ma-direct dire sa Cebu, moagi pa sila Manila, then i-quarantine sila igabong katos Manila og 14 ka adlaw. Then human sa 14 days nga quarantine nila mo biyahe sila paingon nga ri sa Cebu. Another na ba nasabna nga quarantine konsehal nga 14 ka adlaw? Dili na. Ako imong pabuton Sir Bern, no? Dili na kay that 14-day quarantine dito sa Manila, musuffice na siya. Okay. Dili na sad maayo, kaning budlay na sad kaayo sa atong mga OFW, dili lang kay sa emotionally but also financially, no? So dili na para nako ang kanang normal na lang nga requirements nato dinhi, which is of course ang OWA man say mo facilitate niya na, Sir Buen. Dili na siya malisod kay since March pa nga di nag-lockdown ta, ang OWA ug ang DOQ, ang Department of Tourism diri sa ug ang Dakbayan sa Subo, we have a very healthy relationship man mahitungod aning pagpahigayon ni atong mga maabutay nga mga OWA, mga OFW. Kining 14-day quarantine period konsehal sa mga returnees o mga OFWs nagikan anay mga nasod nga dunay travel ban, unsa man sila na mamusugot og home quarantine? Dili na gid pwede ang home quarantine, Sir Buen, no? Dili na ta mo dawat og home quarantine bisan pag mag-negative ang ilang test result, dili na. Pero may bagong lagda giluwatan ron sa national government. Ug mohangyo sila panalitan konsehal di lang may ato sa NUA complex kay maka-afford ba may og stay og hotel ato lang may sa hotel mag-quarantine. Pwede ra. Natay mga hotel, Sir Buen, nga accredited sa atong DOH. In fact, kani silang tanan karon nangabutay katong akong numero nga saysay nimo kaganina, they are all in hotels, no? Okay. Lang hotel. Pero
di man gud nato na just because nga naggikan sila sa abroad nga moingon ta nga tubig-tubigan sila, naasad katong uban pod nga dili kayo kasugakod sa maong gasto, aduna say gihigayon pod, giandam pod ang atong dakbayan may tungod sa quarantine niyaning atong mga kaigsunan in taon nga naglisod sad. Konsehal, ang basis ninyo sa travel ban sa mga passengers nga gikan ani mga nasura tungod ba ni sa bag-o nga threat sa bag-o nga variant sa coronavirus? Mao gyud, mao na giluwatan pod sa atong international, sa atong national IATF tungod aning bag-ong variant nato nga which is 71% more kaning potent no in terms of transmission ba no. Ug ang ordinaryo lang ato nga virus nga mo takod na siya walo, so moingon tag 71%, so mo average na tag 15. Just imagine og ato na siyang buhian diya sud sa in the middle of a densely populated nga area nga mga squatter, so dali ra kay ta mahurot no. Kani siya baliko na ko no, madakpan gyapon ni siya sa PCR, pero ang nakalahi lang ani niya kay grabe kusog siya motakod. Gani konsehal, tested na ron kay December 14 una na diskubrihan dito sa UK, karon mga more or less 20 na ka mga nasod ang na-infected. Tinuod gyud unya usas mga challenges nato dinhi sa Cebu City, sa Cebu no, sa Mactan Airport. Nagpahigayon kog meeting Sir Buen, din ako'y nag-host, ako'y nag-preside niadtong Martes, diin niadtong Lunes diin ang atong DOH, ang atong BOQ, ang OWA, ang atong Terminal 1 ang Terminal 2 managers GMR Megawide diya sa MCIA, ang ato pong EOC dinhi sa Lapu-Lapu, diin among nakitaan nga ang amo gyud problema kaning mga transit no nga gikan niya ni mga nasura unya sa dili nila pagtug-an sa tinuod no, og nakabisita ba sila sa niani mga nasod nga gikan ba nisla sa maong mga nasod nga giba nga ni-impose ta og ban no. So usa nas mga challenges, so mao na karon ang atong BOQ ug atong immigration ila gining gihashasan karon. In fact, nadugay og release ron si Dr. Beringel, si Director Beringel sa maong mga lista nga gipanghatag sa mga nagalaing LGU tungod kay ila pa ning gihashasan. Ilang yung gitan-aw ang ilahang travel history kay gistrikto naman gyud no, dili lang ta kutob sa ingon ta sa gisulti sa maong pasahero, but nangita kita og mga documentary evidence to prove nga indeed luwas sila no, nga wala sila magikan sa adtong mga hinganlan nga mga nasod nga giban man to karon. Lakip sa ni-confirm na konsehal nga na-infected sa bag-o nga variant sa virus ang Pakistan, ang India, ang Malaysia ug ang karong adlaw ang Colorado, USA. Base sa lista 20 pa ni kabuok ug pa na-apil tong upat. May chance ba nga inyohang i-apil pod og travel ban ang maong mga countries konsehal o mapun-an pa ning naslista nyo ron? Well, when it comes niyan ang pagdesider niyaning mga bag-o nga mga nasod nga diin nga napamatunan nga aduna ang maong virus, it is the national IATF ang modesider niya na. So I presume anytime today ug mao mangani na sir na automatic na siya. Automatic na siya nga diin ipadagayday po ni siya sa tanan nga mga airports diri sa atong nasod. So ang IOC mo follow pod ugon sa mga lagda. So posible may chance pa ni konsehal nga mapun-an ang inyohang listahan. Mao gini siya sir no. Mao gini siya unya ang amo na lang yung tahas ni ani kay niingon man to ang Bureau of Quarantine once na gani nga mugawas na gani ang resulta sa maong test unya regardless of positive or negative, pero katong magpositibo na sila laing pamaagi nga itada ang ilahang kaning test result ngadto sa Manila dito sa kauluhan kay aduna sila lahi nga ekwipo laboratorio nga mo pakisusi nianing mga nagpositive aron pa matud-an og aduna ba gyud ang katong gitawag nato nga bag-o nga variant no. Unya ang amo na lang yung tahas diri sa mga nagkadaiyang LGU na once na gani mo gawas na ang resulta
kami moabag na sad mi sa atong mga returning Filipinos o OFW aron pagtabang sa ilang mga kwarentina, no? So kami andam sad mi nga mo presentar pod sa atong mga quarantine facilities. Nagkatungog lang sa kuga, gibasa na ko sa newspaper lang karong adlaw, wala pa na ako ma-confirm, but ang chairman, no, sa MCIAA, no, ang president, si Attorney Dick Dica, nagaingon siya nga ang gobyerno mo gasto, no, mo gasto sa quarantine, no, so sa tanang mga pasahero nga niabot, no. So ako paning pagkasisihon, it is the national government ba or ang LGU ba, but just the same, regardless og national man na siya og LGU, kita sa dakbayan sa Subo andam ta nga mo ang atong mayor ni pagawas naman sa iyang pulong nga andam ta nga mo sagop, no, aron matabangan niyang atong mga kaigsunan nga nangabot. Dunay concern po konsehal, no, kanus aman sugdan ninyo og fully implement ang mas istrikto pa nga border control? Well, kani siyang mao nga variant, wa pa laing gitutukan niyan kundi ang atura mga airports, no? Mga airports. So in fact mo bitaw nga giban kay ug dili na to iban ato ning hagpatan dako kayo og tsansa nga makasud diri sa atoa. So all it takes is just one gani. Once na gani masud na sa atoa, murag ug unsa ka paspas tong kita sa una pagsud niya atong Marso, basig dublihon pa ka paspas, no, nya karon maayo na kay atong dagan sa buwan, no, maayo Congrats na kay minus na mga kasos COVID-19 pura buyag niya. Although karong adlaw Sir Buen 16 ka buok ang atong nagpositive, pero I tell you 15 ka buok ni kaning close contact. So in other words, kaning 15 nagpositibo karon gi-lockdown na ni nato 2 days ago pa, 3 days okay. ago pa. Paabot lang ta sa resulta. So kana siya napugnan gidayon ang pagkalanap sa maong virus, no. Usara kabuk atong fresh or bag-o nga kaso. So kita dili lang kay sa dakbayan sa Subo, ang tanan po mga dakbayan, mga LGU diri sa atong Subo, ready naman sa nung kaayo kaning medyo na kuan na giba na master na to ginang nila nga dali ra nato nga ma-contain ang mao nga virus, but just the same mas maayo gina nga di mosuod, no? Maayo gina nga mosuod kaysa makasuod mo nang gi-stricto na gyud mo nang niluwat gidayon og guideline dayon ang atong presidente, ang atong ITF national kay lisod na kaayo nga kuan pa, although dako kay ni siya og kaning impact sa atong ekonomiya ba, no, kay nahinay na unta ta og kaning resuscitate ang atong mga travelers diya sa nagkadaiyang airport sa atong nasod, sud na sad ni ang maong variant, nibalik na sad ta sa uno, no. So pait kayo, it's a series of ups and downs. So gilang utong lang ta kaysa masugamak ta. Pero unsa man konsehal ang kadto mga travelers within Cebu area, status quo ba una ang mga requirements nga isitar sa musod diri sa Cebu City? Yes, katong kana siyang lagda nato sa national, that is only intended for the foreign arrivals, no. Mga foreign passengers na, pero kaning ato aron diri sa domestic nato as is yapon. Okay. So ang uban nga mga taga Mandawi, Lapu-Lapu pwede ra makalabang gihapon. So the same sab sa Cebu City mulabang nga tus uban nga mga LGUs. Yes sir. Yes. Konsehal, salamat kasi yung panahon niya. Maingon kong balik ha. Happy New Year ha. Ako sa dudo ninyo isip bayarin ng bayan o congrats konsehal kay minus naging kay mga kaso ng COVID diri sa Cebu City. Amping onya kaya din nato mayong bagong tuig, Sir Ben. Mayong bagong tuig. RMN Exclusive. Ato na bate mga kasama si Cebu City Councilor Joel Garganera, siya mao ang Deputy Chief Implementor sa Emergency Operation Center kon EOC. RMN Exclusive. Pila naman ka mga nasod ang naaros lista sa World Health Organization nga na-infected aning bag-o nga matang sa coronavirus. Kuna ko na sa iyo mga kasama kay running story pa man lagi ni karong adlaw dunay usa nga napuno sa Colorado, USA. Kagahapon ang lista sa WHO 19 ka mga nasod karon napuna ko sa 20 na. So asam ni mga nasura. Atong balikan mga kasama og check ang history
sa dihang nadiskubrihan didto sa United Kingdom ang bag-ong matang sa coronavirus, mga kasama, nga sumapas ilahang Prime Minister 70% ang mas kapaspas sa iyahang pagtakod kung ikumparar sa COVID-19 o 56% nga risgo kung ikumparar sa COVID. At balikan ang historya sa pagkadiskubre aning bag-o nga matang sa coronavirus. Now, nagsugod mga kasama dito sa United Kingdom. Sa ako nang giingon, kining United Kingdom ay mo kalibog kay ang porma sa panggobyerno ani semi-unitary o semi-federal. Mixed nga porma sa panggobyerno. Dunay porma sa panggobyerno susama og sa Pilipinas, doon na po'y ilahang panggobyerno nga susama og karakteristik sa federal sa Amerika. Ang United Kingdom, gilangkuban kini makasama sa Great Britain o Northern Ireland. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Ang mga nasod nga sakop ani, ang England, ang Scotland, o ang Wales. Ang London, mao kana ang capital city sa UK o sa England. Disyembre 14, sa Health Secretary Matt Hancock sa UK ni pahibaw nga sobra sa 1,000 ka bag-o nga mga variant sa coronavirus na diskubrihan didto sa South nga bahin sa England. Nalarma sila. Unsa man niya, gipatawag dayon ang nagkadaiyang nga mga health authorities didto sa UK og ilahang gi-confirm mas isog ning mao nga matang sa virus 56% nga mas kuyaw kaysa COVID. Paspas nga motakod 70% ang kapaspason siyahang transmission kung ikumparar sa COVID-19. December 14 to. Now, pagka-Disyembre, mga kasama, 21, naalarma ang Australia kay dunay duha ka mga tao dayon ang na-confirm nga natakdan sa bag-o nga matang sa coronavirus gikan sa UK. Ang Denmark, naalarma usab kay siyam ka mga tao ang gi-confirm nga natakdan sa bag-o nga variant sa coronavirus. Pagka Disyembre 26, ang Canada ni pahibaw duha ka mga bag-o nga mga kaso sa coronavirus na diskubrihan sa ilahang nasod. Disyembre 25, Pasko, ang France ni pahibaw una og bag-o nga variant sa coronavirus na diskubrihan sa ilahang nasod. Disyembre 23, duha ka mga tao didto sa Italy ang namatunan nga positibo sa bag-o nga strain sa coronavirus. Ako alang gihulman ang medical term nga gigamit sa nagkadaiya nga mga countries. Kag mingon gud ta mga kasama og variant, maura na nga virus pero ni mutate ang virus. Ang iyahang kaisog mahimong ni samot kaisog or ni luya siya depende sa environment. Ang strain bag-o nga matang sa coronavirus. Lahi nga pamilya, lahi og linya. Ningon mga kasama ang Italy nga dunay duha ka bag-o nga strain. Ang ilang pagtuo dili ni gikas COVID. Bag-o ni. Dito nga ni tumaw sa Italy. Now, ang Japan, Disyembre 25, Pasko gihapon. 5 ka bag-o nga variant sa coronavirus ang na-confirm. Disyembre 27, ang Jordan, ni pahibaw, duha ka bag-o nga variant sa coronavirus. Ang Lebanon, Pasko, Disyembre 25, ni pahibaw, dunay bag-o nga variant
sa coronavirus na diskubrihan sila nasod. Disyembre 22 ang Netherlands ni pahibaw duha ka mga bag-o nga variant sa coronavirus ang nadiskubrihan. Ang Nigeria Disyembre 24 ni pahibaw nga dunay bag-o nga variant sa coronavirus ni igo sa ilahang nasod. Disyembre 24 ang Singapore ni pahibaw permiro makasama nga variant, permiro nga kaso sa bag-o nga variant ang niigo sa Singapore. Disyembre 26 ang Spain ni pahibaw upat ka mga tao ang career sa bag-o nga variant sa coronavirus. Now, ang South Africa ni pahibaw usab nga dunay bag-o nga klase sa virus ang ilahang nadiskubrihan. Ang South Korea Disyembre 28 ni pahibaw tulo ka bag-o nga mga kaso sa coronavirus, bag-o nga variant ang nadiskubrihan didto sa South Korea Disyembre 28. Ang Sweden pagka Disyembre 26 ni pahibaw dunay bag-o nga variant na diskubrihan sila nasod. Disyembre 29 ang India ni pahibaw kagahapon ni pahibaw sa India. Nasudlan sila unom ka mga tao na takdan sa bag-o nga matang sa coronavirus. Ang Pakistan kagahapon sa Disyembre 29 ni pahibaw tulo ka mga kaso sa bag-o nga strain ang ilang gigamit. So ang Pakistan nagtuo lahi ni dili ni gikas COVID, bag-ong batang ni sa coronavirus, bag-o nga strain matud pas Pakistan na diskubrihan didto sa ilahang nasod. Now, Disyembre 24 ang Malaysia ni pahibaw nasudlan silag usa ka bag-o nga variant sa coronavirus. Og karong adlaw gipahibaw sa United States of America ang ilahang estado sa Colorado. Giigo dunay usa ka bag-o nga variant sa coronavirus ang nakasud. So from December 14, labing minus 20 na ka mga nasod makasama ang giigo. Na tinuod mga kasama ang analysis sa mga nagkadaiya nga mga health experts, pas-pas ning mutakod kini mao nga virus kung ikumparar sa COVID-19. December 14 pag ito. December 14 ra. Na wa lang ganti makasama og usa ka buwan. 20 na ka mga nasod ang giigo. Hinungdan nga ang Pilipinas nangandam pud og Mayo kalabot ani. Pero sa wa pa mga kasama na diskubrehe ang mao nga matang sa coronavirus. Dito sa Malaysia, ang ilahang Director General of Health nga si Noor Hisham Abdullah ni pahibaw. Duna sila nadiskubrihan nga bag-ong matang sa coronavirus. Agosto pa karon tuiga. Og matud pang Abdullah, 10 times una po ka higayon nga mas peligro kaysa COVID-19. Og niingon si Abdullah, bag-o ni nga matang sa coronavirus, dili ni gikas COVID. Bag-o ni nga strain sa coronavirus. Ang gipahibaw ni Abdullah mao, nga usa ka restaurant owner, nga gikas India, unya nag-quarantine og 14 ka adlaw, anak takdan, nining mao nga virus. Gitawag og D614J nga virus. Ang problema kay gipahid man pud mga kasama diri sa Pilipinas. Og matod pang Director General of Health Noor Hisham Abdullah, di lang didto sa ilahang nasod na ni igo kining mao nga matang sa virus nga 10 times mas kuyaw kaysa COVID. Apil pod diri sa Pilipinas. Dingon si Abdullah, doon ako na mga returning Filipinos gikan sa Pilipinas. So kadto mga nanguli ngadto sa Pilipinas, ilahang naibawan career pod ani gitawag og
D614J nga virus nga sumapang Abdullah 10 times nga mas isog kaysa COVID-19. So kung mauna, sa buwan pala sa Agosto, gawas na COVID, doon na pa'y laing virus libot-libot diris ato ang nasod kana og mutuota ni Abdullah, ang Director General of Health dito sa Malaysia. Pero naingon ang World Health Organization o WHO, wa pa sila ebidensya sa maong nga report ni Director General of Health Noor Hisham Abdullah sa Malaysia. Wa pa mo confirm ani ang World Health Organization hangtod nga ni adtong Disyembre 14 ni confirm na makasama ang WHO nga dunay bag-o nga matang sa coronavirus na diskubrihan sa United Kingdom. Question, ang kininggik paibaw ni Abdullah ni atong Agosto, mao kaning virusa nga bag-o na diskubrihan sa UK? Wa pa'y confirmation ana ang World Health Organization. Oras mga kasama, alas 4:54. Ato kuminaon lugar report sa ato ang radyoman karong orasa. Ang kagamanan sa dakbayan sa Sugbo pasaka og kaso sa masakpang mupabuto sa ilaha mga armas sa syudad pagsugat sa bag-ong tuig. Kasama mo si Radyoman Ili Boloros. DYHP Radyoman Report. Pasakaan o kaso sa kagamanan sa Sugbo ang masakpang mupabuto sa ilang mga armas sa syudad pagsugat sa bagong tuig. Kinamay pasidaan ni Mayor Edgardo Labella, ilabi na ngadto sa mga sakop sa militar o kapulisan. Ang mayor rimando na sa City Legal Office pag-monitor ni sa katagkuan sa militar o kapulisan sa Dakbayan. Tanang mga tao nga magpabuto sa ilang pusil during the New Year, they shall be brought to the bar of justice. Kanang magpabuto sa ilang pusil during the holidays. And kung ang magpabuto mga pulis, mga sundao, of course, the city attorney will collaborate with the PNP or the AFP to file not only criminal charges but also administrative charges. Sa samang higayon, ni Mando daw sa Labella sa kapulisan pagsikop dito magpabuto og firecracker gawas sa designated firecracker zone. Kini gawas palakop dito mogamit og dagko o gidili nga mga firecracker. I have already given the directive to implement strictly the rules and regulations on the matter of first designated firecracker areas. Second, the kind of firecrackers that are only allowed to be used. Kanang mga super, kung makitaan, of course, they will be punished. There are provisions of law and they will be brought to the bar of justice. Si Mayor Edgardo Labella, tumong sa mayor sa iyang kamanduan, kamaminusan kung di man hipit papungan ang mabiktima sa mga firecracker o sa mga saag nga bala, pagsugat sa bagong tuig. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kinang inyong radyoman, Eli Bolonos, DYHP, Tatak RMN. Tatak RMN. At oras karon mga kasama, alas 4:56. Ako sa basahon pipila ka mga mensahe ninyo. Ato ang text line 0915-668-0955. Ato ang Facebook page, all capital letters, DYHP RMN Cebu. Oy, dami na gid perminator ron si Junlags de la Cruz, on board sa SRP Patrol. Kumusta man kada Junlags? Kumusta to ang hikay diha, ha? Good PM kasama, wa may kasabot anang bag-o nga variant sa virus. Ang amogong nasabtan ang variant sa among pagsabot gipak by ML. Mauna ulsaon wa migrado kaayo. Sa ato pagikan na sa laboratory. O mayon ta og variant, akong hulman makasama ang explanation sa mga medical experts. Maura na nga virus, pero nangisog siya or naluya siya, depende sa environment. Kaya karon makasama kalabot aning bag-o nga matang sa coronavirus nga nadiskubrihan na bahin ang view sa nagkadaiya nga mga virologist o nagkadaiya nga mga medical o health experts. Doon ay nagduda nga maura gihapon ni COVID-19 ra, pero nangisog lang ang COVID, ni mutate siya o mas niisog pa ang virus. So bag-o nga variant pero COVID-19 gihapon. Ang uban sab nga mga eksperto niingon nga dili ni COVID, lahi ni nga matang sa virus. So gitawag og bag-o nga strain sa coronavirus. So lahi nga linya, dili sama og linya sa COVID. Karon ang World Health Organization ipahibaw naman nga ang variant sa coronavirus nga bag-o nga diskubrihan dunay pattern makasama sa virus nga gitawag og SARS-CoV-2. May hapon kasama namina meron John Ray Redoblado ni. Salamat kayo.
Kasama karon ato ang hinduman adlaw sa pagbaril Rizal nagpap nga naa na patiks posporo atong gihandom rong adlaw iyang bayanihong mithi hangtod sa umaabot nga mga henerasyon dili unta kalimtan sa ato ang kaliwat nga mga Pilipino. Kasama gritong ko Merry Christmas Tatay Bino og Mama Pasing sa Puog Toledo City from Jimboy sa Lapu-Lapu City. Unya subuday nga pahibaw makasama no sa kamatayon ni Jerome Impasis diha sa Sitio Enriquez Ponta Princesa Cebu City. Namatay ang taong kaganihang kadlawon para sa mga kaliwat, mga kahigalaan, mga parinte o mga nagmahal ni Jerome Impasis. Ipahibaw ka mo, patay na si Jerome Impasis, kalit kayo kaganihang kadlawon mga kasama no. Okay, among condolence pod sa pamilyang Impasis sa mga nahabilin nga mga anak ni Jerome Impasis. Oras mga kasama, alas 4:59, panado sa tuwa ang tulumanon. I-greet sa nila ako mga mensahe sa itong mga friends sa itong Facebook page karon. Duna Lapis kasama, greet lang ko Happy New Year, Duwangan Pinamungahan, Angeles Bacarisa, Gerald Jason, Ronron Lapis, Rosana Lapis. Happy New Year, Duwangan Pinamungahan kasama. Okay, thank you. Lika ni Duna Lapis. Haji Marwin Sislaw, may hapon kasama. Advance Happy New Year nyo tanan. Edsel Delmar, Happy Wednesday everyone. The best, very beautiful station. Salamat kayo. Greet ko kasama mga listeners. Sitio Kamansi, Mabulo, Cebu City. Abidi Sinergid 24/7. Singles for Christ, Central Wandas, Mabulo, Cebu City. Enricoso Bisel, Jocelyn Rabusa, Libod-Libod, watching from Lapu-Lapu City. Keep safe and God bless your family. Jocelyn Rabusa, Libod-Libod kasama. Okay, thank you kayo. Advance Happy New Year. Dave Brian Dunyos, maing hapon. Shout out ko akong lula tita sa Balatik, Dalaget. Meramig na minaw, DYHP kasama. Okay, thank you ha. Merlinda Manila. Maing hapon, wa jud tay mahimo kundi ang pag-ampo sa labaw makagahom. Di na po di ay ko makauliani. Sunod ko permis imong programa kasama kada adlaw gyud. Sa United Arab Emirates ni Sharjah, Happy New Year kasama. Oy, Happy New Year. Ay mo dia ha. Baby Bilukura Lua, good PM, happy birthday Janice Audrey Lua, akong apo kasama. Oy, si Ronnie Pasahi. Ay, Ronnie, huwag ka na diha, Ronnie. Okay. Marlex Couple, mayang hapon kasama. Mingaw, Jidri, Gikas, Luok, Tanaw City. Watay ko panahon, masunod ka na kasama ang Saire 47 ni Atty. Rupil Banyok o Atty. Divine Marshall Flores. Miyaw ng Ginoo, mayang hapon Pilipinas, oras alas 5:01. Gamhanan sa lakbayan sa Lapu-Lapu kaganihang buntag ang ika-124 nga kasamaran sa kamatayon sa pambansang bayani nga si Dr. Jose Rizal. Ang mga